Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend. Narito ang mga headlines. Senator Ronald Bato de la Rosa isinailalim na sa Immigration Lookout Bulletin o ILBO ng Department of Justice. Oras na magtangkang lumabas ng bansa, walang pasubaling siya ay aarestuhin. Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman. House prosecutors inaasahang aakto na ang Senado bilang impeachment court sa Lunes para sa formal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At US President Donald Trump nakabalik na sa Amerika matapos ang matagumpay at produktibong state visit sa China. Dapat munang umakto ng Senado bilang isang impeachment court bago talakayin ang anumang issue kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, May 18, inaasahan na ang formal na pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kasunod ng endorsement ng Kamara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, inianunsyo na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-convene ng impeachment court. Sa sulat ng Senate President kay House Speaker Faustino Bogie III, inaatasan nito ang Senate Secretariat na isama sa calendar for ordinary business for referral sa impeachment court ang Articles of Impeachment. Inaasahang magko-convene ang impeachment court sa Lunes, May 18, alas 3 ng hapon o posibleng mas mapaaga pa kung walang kwestiyon sa rules and procedure kaugnay ng transmitted na articles. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, dapat munang i-convene ang impeachment court at saka na lang resolbahin ang anumang issue o tanong sa Articles of Impeachment. I think all questions relating to whatever it is, whether to jurisdiction, whether to preliminary questions on the status, for example, of the Supreme Court petition, of the defense, no? That should be resolved not as a Senate plenary, but in the Senate impeachment. Naninindigan naman ang iba pang House prosecutors, walang paglabag sa anumang panuntunan kaugnay ng impeachment ang ine-endorsong Articles of Impeachment. Sinunod namin ang rules on impeachment proceedings, sinunod namin ang Constitution. Kaya nga napakatagal ng ating proseso, di ba po? Umaasa ako na makikita ng ating mga senador ito at wala na po silang sasabihin na alleged na paglabag namin sa mga procedural rules. Hindi rin anila dapat makaapekto ang anumang issue sa liderato ng Senado sa proseso ng impeachment. If stable yung Senate, mas stable din siguro yung how things will flow, no? As far as the impeachment is concerned. So hoping na they could all get settled na rin on their part para at least tuloy-tuloy na. Irrespective of who the leadership is, they will most definitely still convene the Senate impeachment court as a constitutional mandate of the Senate. No? So that is something that we hope that majority of the senators will commit to. Bilang House Prosecutor, tututukan ni Representative Ridon ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. Si Representative Flores naman tutulong din sa prosecution sa article na unexplained wealth, gayon din sa umano'y panunuhol ni VP Duterte sa ibang opisyal ng Department of Education ng panahong siya pa ang kalihim ng kagawaran. Samantalang naka-assign naman kay Representative Zamora ang aligasyon ng panunuhol ni VP Duterte sa ibang opisyal ng gobyerno at ang ginawang matinding pagbabanta nito sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 6 na buwang suspendido sa serbisyo bilang Senate Sergeant at Arms si retired Major General Mau Aplaska. Kaugnay ito ng kanyang pagpaputok sa loob ng gusali ng Senado noong Miyerkules. Ayon sa Ombudsman, kailangan nito upang maiwasan ang anumang impluensya ni Aplaska sa kanilang investigasyon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez.
Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang nangyaring shooting incident at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado nitong nagdaang mga araw. Unang nakatikim ng parusa si Acting Senate Sergeant-at-Arms Retired Major General Mau Aplasca dahil sa pagpapaputok ng warning shots. Isinailalim ang opisyal sa 6 na buwang preventive suspension with no pay dahil sa pangyayari. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, kailangan ito upang hindi maimpluwensyahan ni Aplasca ang kanilang investigasyon, lalo na at ang Office of the Sergeant-at-Arms o OSAA ang may jurisdiksyon sa mga CCTV footage ng Senado. Kagaya niyan, yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may subpoena na rin tayong in-issue para ibigay sa atin ang CCTV ng Senado nung gabing yon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, ito ang kanilang unang hakbang para malaman ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari, lalo na't hindi birong institusyon ang Senado na pinangyarihan ng insidente. Sa darating na linggo, ilalabas na rin ang subpina sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga individual na kabilang sa insidente upang malaman ang kani-kaniyang bersyon ng istorya. Samantala, bukas rin ang independent body na makipagtulungan sa Department of Justice. Baka mag-overlap lang to sa DOJ investigation, but we can deal with that. I will talk to the Secretary of Justice. Kahit i-joint namin to na investigation, pwede. Wala akong problema ron. Kaya lang nga, syempre, the NBI is under the DOJ. Baka mas maganda kung dito talaga nakasentro yung investigasyon, but they will be assisting us in that regard. Ayon kay Ombudsman Remulla, sakaling mapatunayan na scripted o palabas lang ang mga nangyari, pinakamabigat na reklamong pupwedeng kaharapin ng mga nasa likod nito ay obstruction of justice. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 2 araw na lang ang nalalabi para sa voter registration ng barangay at sangguniang kabataan elections. Nakatakda itong magtapos sa May 18, araw ng Lunes. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko na samantalahin ang pagpunta sa Office of Election Officer o sa mga satellite o mall voter registration sites. Maring magparehistro pa ngayong araw ng Sabado at sa Lunes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala namang itinakdang voter registration ang poll body sa araw ng Linggo. Sinuong ng mga motorista ang baha sa South Luzon Expressway bandang alas 6 kaninang umaga. Sa video ng netizen na si Erwin Abdao Balonso, umaabot na sa kalahati ng gulong ng mga sasakyan ang tubig o taas ng tubig sa NLEX. Matapos ang ilang araw na mainit na panahon ay biglang bumuhos ang ulan kanina. Ayon sa Pag-asa, isang low pressure area ang kanilang minomonitor ngayon na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, muling nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOC sa mga turista at residente sa Albay na lumayo sa permanent danger zones ng bulkan. Bunso dito ng patuloy na aktibidad ng bulkan na indikasyon ng posibleng mas malakas na pagputok. Ditong Biyernes, nakapagtala ang PBOC ng episodic minor strombolian activity at short-lived lava fountaining. Nananatili pa ring nakataas ang alert level 3 sa bulkang Mayon. Isang ginang sa Cebu City na na-diagnose ng brain tumor ang umaasang gagaling pa at babalik sa normal ang kanyang buhay. Bilang maliit na tulong, sinamahan siya ng UNTV News and Rescue sa kanyang check-up sa ospital. Ito ang balita ni Lisel Nael. Ulo, kapaliyog ko ni. Pakulit ako. Ulo. Ay, ikuan na siya, patikang na lang siya. Tikang nga lang ko. Sige, ialalay na ko imong tiil inagkuan. Tikang na. Ari sa hawak yan. Tapos pangot.
Ay, kanang hawak ko ng kabagan niya. Salamat. Thank you. Isang 40 anyos sa babae ang inasistihan ng UNTV News and Rescue na makapagpa-check up sa neurosurgeon sa Cebu City nitong May 13. Siya po ay may brain tumor. So, sinamahan namin siya dun sa Vicente Soto Hospital for her check-up with the neurosurgeon. 10 taon na ang nakakaraan nang maaksidente ang pasyente nang ito ay mahulog sa tricycle na kanyang sinasakyan habang pauwi sa kailang tahanan. Bagaman may injury, ay hindi nagpatingin sa doktor ang ginang. Taong 2019 nang makaranas ito ng pangingisay o seizure, saka pa lamang ito nagpatingin sa doktor at pinayuhang magpa-opera. Dahil sa takot ay hindi na siya nagpa-check up at hindi nagpa-opera. May mga pagkakataong madalas itong inaatake ng seizure. Ngayong taon ay nakapagdesisyon na rin ang ginang na muling magpa-check up at sumailalim sa operasyon. Habang nasa biyahe, binantayan ng team ang vital signs ng pasyente at siniguro na maayos ang kalagayan nito. Nakita namin yung progress sa sa kondisyon niya. So, unti-unti na siyang humakbang. Pero inaalalayan pa rin namin yung paglakad niya. Pero at least may progress. Matapos ang check-up, pinababalik ng doktor ang ginang para sa resulta ng MRI na magiging batayan ng mas masusing assessment sa kanyang kalagayan. Matapos ang pagsusuri, maayos na naihatid ng team ang pasyente pauwi sa kailang tahanan sa Daat Colomboyan, Cebu City. At mas lalong masarap sa pakiramdam na makita mo yung progress sa patient natin. So, natutuwa kami na at least humahakbang na siya, porsigido na siyang maglakad. So, ini-encourage lang namin siya na itutuloy lang niya yung physical therapy, yung exercise niya para tuloy-tuloy na yung paggaling niya. So, inaasahan ko na sa susunod naming pagkikita, magaling na siya. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabalik ang Itong Balita Weekend. Sentro ng balita sa Pilipinas at sa labas ng bansa ang nangyaring gulo sa Senado kasunod ng muling pagpapakita ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang ilang buwang pag-absent. Pero paano nga ba nakarating sa Senado ang senador gayong matagal na siyang pinaghahanap at paano naman kaya ito nakaalis doon? Ito ang balita ni Benedict Samson. Lunes, May 11, umingay ang usaping palit liderato sa Senado, kasabay ng inaasahang pagdating ng articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Ilang senador ang itinanggi ang haka-haka at sinabing nananatiling matatag sa posisyon si dating Senate President Vicente Tito Soto III. Subalit pagsapit ng hapon, nagkabiglaan ang mga senador. Naalis sa pwesto si Senator Soto at naihalal na bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano sa botong 13. With that, Mr. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. Ang kumumpleto sa boto, si Senator Ronald Bato de la Rosa, na matapos ang 6 na buwang pag-absent sa Senado, bigla itong nagpakita sa hindi rin inaasahang paraan. Inamin ni Senator Pia Cayetano na pinasakay niya ang senador para makarating sa Senado. I would be happy to give a colleague a ride. But I'm just saying, that's why I had to repeat na I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice
na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Subalit hindi naging madali ang pagpasok ni Senator De La Rosa. Nagkaroon ng habulan at brasuhan nang tangkain umano siyang arestuhin ng mga ahente ng National Bureau of Investigation. Kinundina ni Senator De La Rosa ang pangyayari na kinailangan niyang makipagbuno para lang makapasok sa bulwagan, gayong isa pa rin naman siyang lehitimong senador. Ayaw masenador ng Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Kasama ng NBI si dating Senador Antonio Trillanes Deport para umano mag-serve ng warrant of arrest kay Senator De La Rosa na mula sa International Criminal Court o ICC. Dahil sa komosyon at tangkang pag-aresto sa senador, nagpatupad ng emergency lockdown ang Senado. Kasunod na nangyari, nagkapisikalan ng mga tauhan ng NBI at ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Napawi lang ang tensyon nang magkasundo si Senate President Cayetano at NBI Director Melvin Matibag na hindi muna aarestuhin si Senator Bato habang ito ay nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch na, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, may natuwa naman yung litigation nila. So the Senate will be ready to present it. May 12, araw ng Martes, maghapong nag-abang ang mga senador para sa inaasahang transmittal ng articles of impeachment mula sa Kamara. Ngunit walang dumating, payapang lumipas ang maghapon sa Senado. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, nananawagan ng mga miyembro ng minorya na sina Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Hontiveros at Bam Aquino kay Senator De La Rosa na kusang loob ng sumuko sa mga otoridad. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. This is a good test case. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Sa labas ng gusali, mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa ayaw magpatinag ng mga taga-suporta ni Senator De La Rosa. Miyerkules, May 13, isinailalim ng OSAA sa elevated alert ang buong gusali ng Senado. Ayon kay OSAA Acting Head Mau Aplasca, binigyan sila ng direktiba ni Senate President Cayetano na huwag papasukin ang sino mga aresto kay Senator De La Rosa kung walang dalang kautusan mula sa local court. So the arrest, wala nag-coordinate sa amin na law enforcement agency, either from the PNP or the NBI. But per our agreement with the NBI Director last Monday, nag-usap kami na Senate President Cayetano, maliwanag naman na sinasabi ni Senate President na no arrest can happen inside the premise. At saka if there will be arrest, it will be by virtue of an order of a local government. Sa Facebook Live naman ni Senator Bato, sinabi nito na may natanggap siyang ulat na may aaresto nga sa kanya. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Bandang hapon, dumating sa Senado ang articles of impeachment dala ni House Secretary General Cheloy Garapil na sinalubong pa ni OSAA Chief Aplasca. Ngunit ilang sandali lang, muling tumaas ang tensyon nang magdeklara ng total lockdown sa lahat ng Senate premises. Sa gitna ng mga nakaabang na miyembro ng media, lumabas sa mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms, Philippine Marines at Philippine National Police. Lahat ay naka-full battle gear. Si OSAA Chief Aplasca nagsuot na ng bulletproof vest. Mula umano sa GSIS building, pumasok ang mga kawani ng NBI sa pamamagitan ng connecting door. Ang mga sumunod na eksena, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Alas 9 ng gabi, dumating sa Senado si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang tiyaking ligtas sa mga senador kasama si Senator De La Rosa. Nang humupa na ang gulo at nakauwi na ang lahat, nagselfie pa ang senador kasama ang kanyang abogado na si Attorney Estrelito Torion sa lugar ng gusali na pinangyarihan ng engkwentro. Patunay na nasa loob pa ng Senado ang senador. Simple lang kami, simple lang. Ikaw, sama ka.
Subalit madaling araw kinabukasan araw ng Huwebes, kumalat ang balita na nakalabas na ng Senado si Senator Bato. Base sa impormasyon, alas 2:30 ng madaling araw nang lumabas ito sa kanyang kwarto, dumaan sa fire exit at bumaba sa basement parking ng gusali. Sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng umaga, 4 na sasakyan kabilang ang isang police escort ang namataang lumabas sa garahe ng Senado. 2:17 AM, lumabas ang isang puting luxury minivan. 2:33 AM, lumabas ang isang puting sports utility vehicle o SUV. At eksaktong alas 3 ng madaling araw, lumabas ang isang itim na van kasunod ang police escort. Nang araw ding yun, kinumpirma ni Senate President Cayetano na wala na nga sa kustodiya ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yes. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. But pag nandito sa building, syempre, I have to look muna ano yung warrant at alam nyo na yung stand ko. So in that sense, parang siya nag-voluntary umalis sa protective custody. Palaisipan ngayon sa publiko kung paano at bakit nakaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Gayong dapat pa nga ay mas mahigpit ang seguridad dito dahil sa mga nangyari. Ito ngayon ang iniimbestigahan ng PNP at NBI. Bukod dito, bumuo na rin ng special panel ang Department of Justice o DOJ nitong Biyernes para sa gagawin nitong sariling investigasyon lalo na sa insidente ng pamamarid sa loob ng Senado. Isinailalim na rin ng DOJ si Senator De La Rosa sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Ayon sa DOJ, dahil sa ICC warrant of arrest laban sa senador, agad itong aarestuhin oras na magtangka itong lumabas ng Pilipinas. I've issued an ILBO already for him. We've sent notices to our border control authorities, basically. So, in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na may koordinasyon sa pagitan ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay ng kontrobersyal na deployment ng kanilang operatiba sa GSIS at Senate noong May 11 at May 13. Direkta ang sagot ni Secretary Vida nang tanungin kung alam niya ang pagpapadala ng armadong tauhan ng NBI sa loob at labas ng Senate Complex. Mayroon bang proper coordination? Alam niyo ba itong galaw ni Attorney Matibag? Yes. Okay na ha? Kasunod nito, muling nanindigan ang kalihim na wala siyang nakikitang dahilan upang patawan ng preventive suspension si NBI Director Melvin Matibag habang nagpapatuloy ang investigasyon sa issue. First, it's not for the Secretary of Justice. It's not within my authority to do that over Director Melvin Matibag. Second, I don't see any reason why Director Melvin Matibag will be suspended or preventively suspended given the current circumstances. Pinag-aaralan ng National Water Resources Board o MWRB ang pagsasagawa ng cloud seeding sa Angat Dam. Bunso dito ng pagbaba ng level ng tubig sa dam sa minimum operating level nito na 180 meters. Kahapon nasa 178.55 meters na lang ang water elevation ng Angat Dam. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Nagpaalala ang Korte Suprema na maaaring ituring na grave threats ang anumang non-verbal gesture batay sa revised penal code. Ayon sa Korte, anumang aktwasyon o galaw ng isang individual ay may tuturing na malaking banta lalo na kung may malinaw na criminal intent o layuning gumawa ng krimen. Batay sa revised penal code, mapaparusahan ang isang individual sa kasong grave threats kung may aktwal na pagbigkas o paghahayag ng banta at kung kakitaan ng layuning manakot
o magdulot ng panganib. Pauwi na ng ang dalawang Pilipinong tripulante na nagtamo ng injury sa drone attack sa kanilang barko sa MV San Antonio sa Strait of Hormuz noong May 5. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakarecover na ang dalawang tripulante. Samantala, ang 5 pa niyang kasamahan na nagtamo rin ng injury ay ligtas na rin at nagpapagaling sa ospital sa Oman. Hindi na nagbigay ng detalye ang DMW sa arrival details ng tripulante para sa kanilang privacy. Nagbabalik ang Ito ang Balita Weekend. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 ngayong araw. Mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang mensahe ni Pangulong Marcos sa mga nagsipagtapos na kadete? Yes, Bernard, magandang tanghali. Direktang hinayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong opisyal na sandatahang lakas na manatiling tapat sa konstitusyon at paglingkuran ang bayan ng may integridad, disiplina at dangal. Formal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commencement exercises ng PMA Talang Dangal Class of 2026 sa Fort del Pilar sa Baguio City kung saan 207 kadete ang nagsipagtapos. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na hindi na lamang sa tradisyonal na labanan ng gagaling ang mga banta sa bansa dahil kabilang narito ang cyberspace, disinformation, territorial aggression at epekto ng climate change. Ibinahagi rin ng Pangulo na sumailalim ang mga kadete sa bagong disiplina tulad ng data science, Python foundations, artificial intelligence, electronic warfare at unmanned systems bilang paghahanda sa modernong digmaan. The threats confronting our nation today are no longer confined to conventional battle. Now emerge in cyberspace, in disinformation, in territorial aggression, in calamities worsened by climate change, and in forces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Recognizing these challenges, we have begun strengthening and modernizing the PMA so that your curriculum will prepare you to be future officers for both conventional and emerging threats of the modern age. Kabilang din sa mga naging espesyal na karanasan ng batch ang pagbuo nila ng kauna-unahang multi-domain task unit o sa Joint Field Training Exercise o JFTX. Nakilahok din ang klase sa mga international competitions tulad ng Sandhurst International Military Skills Competition kung saan mas pinahusay pa ng PMA ang performance nito laban sa ibang military academies mula sa ibang bansa. Pinuri rin ng akademya ang mga kadeteng nagtagumpay sa kabila ng matitinding pagsubok sa buhay at matinding pagsasanay sa loob ng akademya. Samantala, pinangunahan ni Cadet First Class Christine K. Demisana, librada mula Batangas ang top 10 graduates ng PMA Talang Dangal Class of 2026. Kasama rin sa mga nanguna, sina Cadet First Class Mark John Vincent Utlang Katakutan mula Zamboanga del Sur at Cadet First Class Tomas Edgar Isla Kipolker mula Pampanga. To the members of PMA Talang Dangal na kapagtapon ng Lakong Dakila at Marangal Class of 2026, we will face even greater challenges that will test our character, integrity, and fortitude. Sana ay lagi nating alalahanin kung para kanino ang buhay na ibinigay sa ating ang Panginoon. At alalahanin natin na nandito lamang tayo para sa isa't isa, lalo na sa panahon ng paghihirap. Bernard, binigyang din naman ng Pangulo sa mga nagsipagtapos na dapat manatili silang tapat sa bandila at iwasan ang pagsisinungaling, pandaraya at korupsyon habang ginagampanan ang tungkulin bilang mga bagong lider ng hukbong sandatahan.
Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Grace. Doc Tolero live mula sa Baguio City. Nagkasundo sa maraming bagay sina United States President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ayon sa pahayag ng US leader. Ayon kay Trump, nanindigan ang Chinese President sa posisyon nito sa bansang Taiwan. Hindi na anya siya nagkomento sa bagay na ito bilang pagrespeto sa Chinese leader. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to change your wording? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. Tiniyak naman ni President Trump na hindi din naman nais ni President Xi na umabot sa giyera ang usapin. Kaya naman kaugnay ng planong arms deal, sinabi ni Trump na makikipag-ugnayan pa siya kay Taiwan President William Lai ukol dito. Malinaw naman ang kanilang pagkakaisa ng opinyon pagdating sa bansang Iran na huwag itong payagang magkaroon ng armas nuklear at iginiit dito ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. Pinalawig pa ng 45 araw ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ito ang resulta ng 2 araw na pag-uusap ng dalawang panig sa pamamagitan ng US Department of State. Nauna nang nagkasundo sa ceasefire ang Israel at Lebanon noong April 16 at matatapos sa linggo May 17. Bukod sa ceasefire extension, maghaharap ang mga kinatawan ng dalawang panig sa Pentagon sa May 29 at pagkatapos ay ang political teams naman sa June 2 at June 3. Ayon kay US State Department spokesperson Tommy Pigot, umaasa silang magkakasundo na ang dalawang bansa makalipas ang mahigit 4 na dekada na nilang hidwaan. Kinumpirma ni Dr. Tedros Adhanom ng World Health Organization o WHO na nagdeklara ng Ebola virus outbreak ang Democratic Republic of Congo, partikular na sa Ituri Province. Anya sa ngayon ay mayroon ng 13 kaso ng kumpirmadong Ebola infection bukod sa 67 kaso ng pagkamatay dahil sa virus. Ayon naman sa US Center for Disease and Control o CDC, nakikipag-ugnay na sila sa pamahalaan ng Congo para sa kinakailangang suporta upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ang outbreak ay sanhi umano ng Bundibugyo virus, isang uri ng Ebola strain na karaniwan sa mga paniki. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Edition. Senator Ronald Bato de la Rosa nagpakita na sa Senado matapos ang 6 na buwang pagliban. Pagpasok sa Senate building na balot ng tensyon. Ayan ba Senator Mr. Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. Senator Alan Peter Cayetano nahalal na bagong Senate President. Senator Vicente Soto III naniniwalang may kinalaman sa impeachment ang biglaang pagpapaling sa kanya bilang Senate leader. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Yeah, probably. Probably. That's a very
very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Manhunt sa mga puganteng sina Atong Ang, Gerard Bantag at Rafael Dumlao III, pinaigting ng Department of Interior and Local Government. Ang lingwahe sa harap ng command conference, I'm usually very formal. Diba? Pero kahapon medyo nagtaas na ako ng boses, diba? Ano pa naman yan, diba? 200,000 kayo, hindi nyo makahanap. Tatlong tao, hindi nyo mahanap, diba? So, challenge ko sila na yung 200,000 yan, dapat lahat ma-harness para mahanap yung 3 taon to. Pilipinas at Paraguay lumagda sa mga kasunduan kaugnay ng edukasyon at visa waiver. Pagluluwas ng produktong isda, isa sa tinalakay ni na PBBM at President Palacios. President Peña and I engaged in bilateral talks that covered potential areas of cooperation between our two countries, such as in agriculture, in trade, renewable energy, amongst others. I raised the possibilities of Philippine export of tuna, sardines, milkfish, and the other products to Paraguay, which would certainly give a boost to our local industry. Senator Ronald Bato de la Rosa nakiusap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang ibigay sa International Criminal Court. Sana huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. 5 senador naghain ng resolusyong humihimok kay Senator De La Rosa na sumuko na sa mga otoridad. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. This is a good test case. Contingency plan ng Philippine National Police sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakahanda na. Criminal Investigation and Detection Group inatasang manguna sa operasyon. Sa ngayon po nilinaw natin sa Director ng Legal Service, hindi pa po nagko-convene ang NCB-PCTC kaugnay ng pag-implement ng ICC warrant po. Meaning po, wala pang specific na direct na kautusan sa Philippine National Police para po siya ay arestuhin. Napaulat na cabinet revamp, itinanggi ng Malacanang. Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. Mga armadong kalalakihan tinangka umanong pumasok sa Senate building. Approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USAA. They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Umano'y confidential agent mula sa NBI na aresto matapos ang gulo sa Senado ayon kay Senator Amy Marcos. May nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya. NBI Director Melvin Matibag, itinangging nagpadala sila ng NBI agents sa loob ng Senado. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na iakyat na sa Senado. Meralco at NGCP nagpatupad ng rotational brownout sa iba pang lugar sa Luzon at Visayas. Kaso laban sa pulis na nambugbog ng kanyang kinakasama tuloy. Ako po yung hihingi ng pasensya sa lahat ng na-open ng nangyari sa aming mag-partner po. Wala pong epekto. Tuloy po ang kaso. Sentimiento ng mga ahente ng National Bureau of Investigation. Stage o gawa-gawa lang ang paumaril sa Senado. Patas na investigasyon sa pangyayari. Mariing ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para
palabasin si Senator Bato? Meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, Yusek Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Sa Philippine National Police, kinumpirma ang pagkakaaresto sa isang individual kaugnay ng barilan sa Senado. Partisipasyon ng National Bureau of Investigation, isa sa iimbestigahan. Siya ngayon ay i-inquest, sasampahan ng kaso ng Pasay City PNP nang hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession of ammunitions, yung 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault, tsaka tinitignan po yung possible violation ng security regulations ng Senado. Senator Ronald Bato de la Rosa nakaalis na sa Senado. Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. He did not escape. He chose to leave. Senado, posible nang mag-convene bilang impeachment court sa May 18, araw ng Lunes. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time. Implementasyon ng reframed curriculum, ipinagpaliban, Commission on Higher Education, pag-aaralan muna ang mga hinaing sa planong pag-aalis ng history, Rizal, at ethics subject sa kolehiyo. We came to a decision that there will be no GE implementation across all programs this school year. This is to give us time, especially the technical panel and education, the Department of Education, to analyze and study well the different manifestation because we understand where they are coming from. Senate Sergeant-at-Arms Retired Major General Mau Aplaska sinuspindi ng Ombudsman ng 6 na buwan. Shooting incident sa Senado iniimbestigahan na. Worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher sa law enforcement? Department of Justice bumuo ng special panel na mag-iimbestiga sa shooting incident sa Senado. Senator Bato de la Rosa aarestuhin kapag nagtangkang lumabas ng bansa. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. Mga investor na wawala ng kumpiyansang mamuhunan sa Pilipinas dahil sa ingay politika na dinagdagan ng gulo sa Senado ayon sa isang ekonomista. Medyo naapektuhan actually. Kasi dahil kaya nga nag-record high yung dollar peso. Nagsara kahapon sa 61.64. No? That's the highest on record. At rotational brownout patuloy na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Mga consumers pinalalahanang magtipid ng kuryente. Kung makabalik yung mga planta na nasa Batangas, number one, wala nang red alert sa Monday. And with the current supply, there would be no alerts over the weekend. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Roma Kapitulo 10, versikulo 4 na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.